Mabuhay! Magandang araw mga bata! Kamusta naman kayong lahat? Mabuti naman kung ganon. So, maaari ba tayong tumayong lahat para sa panalangin? Okay, Miss Bea, pwede mo bang pangunahan ang ating panalangin? Okay, salamat. So, ating iyuko ay tayo po yumuko at damdamihin ang presensya ng ating Panginoon. Ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So, bago po tayo umupo, maaari nyo po bang pulutin ang mga basurang makikita, mga papel na makikita sa silong at sa mga daanan, at pwede nyo bang ayusin ang inyong upuan. Pagkatapos, maaari na kayong umupo. Miss Sekretarya, meron po bang lumiban sa ating klase ngayon? Wow! Nakakagalak namang malaman na walang lumiban sa ating klase ngayon. So, sa araw na ito, tayo sana ay maglalaro sana tayo. Kaso, nakalimutan ko ang aking kagamitan. Kaya, ninyo nga pong ipagpaumanhin sapagkat wala po tayong palaro sa araw na ito. Kaya nga naman, tayo na dumako sa ating aralin na kung saan ito ay ang mga bahagi ng pananalita. Meron ba kayong idea sa iba't ibang uri ng bahagi ng ating pananalita? At kung ano ang bahagi ng pananalita? Kung wala, kayo makinig at aking tatalakayin ang iba't ibang uri ng bahagi ng pananalita at kung paano ito gamitin sa pangungusap at ano ang kahalagan nito. So, magsimula tayo sa definasyon ng bahagi ng pananalita. So, ang bahagi ng pananalita ay ang isang linguistikong kaurian ng mga salita o mas tumpak sabihing bahaging panleksiko na pangkahalatang binibigyang kahulugan sa pamamagitan ng sintaktiko o morpoholikong asal ng bahaging pangleksikong tinutukoy. So, meron tayong 8 bahagi ng pananalita. Una na dito ay ang pangalan. Ito ay mga salitang nagsasaad ng pangalan ng tao, hayop, bagay, pook, katangian, o pangyayari. Meron tayong pangalang pambalana. Halimbawa nito ay ang lapis, papel, babae, lalaki, simbahan, o ibon. So, ang halimbawa naman ng pangalan ay Ginang Cruz, Quezon City, ano ba? Aso, at ang inyong mga pangalan. So, yun. So, dumako naman tayo sa pangalawang bahagi ng pananalita na ang panghalip. Ito ay mga salitang panghalili sa pangalan. Meron tayong 6 na uri din ng panghalip. Ang panao na kung saan ito ay ang mga ako, siya, sila. Yun. So, ang pangalawang uri ng panghalip ay paari. Ito ay ang akin, kanya, kanila, o amin. Ang pangatlo ay ang pananong na nagtatanong kung sino, ano, kailan. Ang pamatlig na dito, doon, at ang pamilang from the word pamilang, ito ay ang ilan, marami. At ang panghuli ay ang panaklaw, madla, o pangkat. So, yun. So, dumako naman tayo sa pandiwa. Ang pandiwa ay bahagi ng panalita na nagsasaad ng kilos o nagbibigay buhay sa isang lipon ng mga nagbibigay lipon sa mga salita.
meron tayong tatlong uri ng pandiwa, ang payak, palipat, at katawanin. Pag sinabi nating payak, ito ay pinalalagay na ang simuno. Halimbawa, lubos na mahirapan ang mga walang tiyaga mag-aral. Sino ang mga simuno dito? Yung mga walang tiyaga mag-aral. Yon. So, ang pangalawang uri ng pandiwa naman ay ang palipat. So, ito ay ang mga simuno at may tuwirang layon. Halimbawa, naglinis ng hardin si Nena. So, ang simuno dito ay si Nena at ang layon nito ay naglinis sa hardin. So, ang pangatlo ay ang katawanin. Ito ay may simuno, ngunit walang layong tumatanggap. Ang halimbawa ay ang tiyaga nagwawagi. So, may simuno na ito ay ang matyaga, ngunit walang sinabi kung sino ang binabanggit dito. Diba? So, dumako tayo sa pang-apat na bahagi ng pananalita, ang pangatlig. Mga salitang nag-uugnay ng dalawang salita, parilala o sugnay. So, pag sinabi nating pangatnig, meron din tayong isang uri. Isang uri ng pangatnig. Ito ay ang paninsay. Ito ay ginagamit sa pangungusap na ang dalawang isipan ay nagkakasalungat. Halimbawa, namatay si Mang Esko, ngunit ang kanyang prinsipyo ay mananatiling buhay. Diba? Dalawang isipan, ngunit nagkakasalungatan. Namatay si Mang Esko, ngunit ang kanyang prinsipyo ay nananatiling buhay. Yon. So, dumako tayo sa pang-limang uri ng pananalita, ang pananhi. Ito ay ginagamit upang makatugon sa mga tanong na bakit o upang maipakilala ang mga kadahilanan ng isang pangyayari at ng anumang iniisip o niloloob. Ang halimbawa, ang kanyang prinsipyo ay mananatiling buhay sapagkat nariyan si John na magpapatuloy sa kanyang prinsipyo. Ang pananhi pala ay isang halimbawa pa pala ng pangatnig. So, sabi dito, ginagamit upang makatugon sa mga tanong na bakit o upang makilala ang mga kadahilanan. Sa ating halimbawa, ang kanyang prinsipyo ay mananatiling buhay sapagkat nariyan si John na nagpatuloy sa kanyang naudlot na gawain. So, dahil ay mananatiling buhay ang kanyang prinsipyo sapagkat ang kadahilanan ay nariyan si John na magpatuloy ng kanyang naudlot na gawain. So, ang sunod naman na halimbawa pa uri ng pangatnig ay ang So, dumakot naman tayo sa pangatlong uri ng pangatnig, ang pamukod, na ginagamit upang iwalay, itangi o itakwil ang isa sa ilang bagay o isipan. So, ang pang-apat naman ay ang panglinaw. Ito ay ginagamit upang dagdagan o susugat ang kalinawan ng mga nasabi. Ang panubali, nagsasad ito ng pagkurong-kurong, diganap, at nangangailangan ng ibang diwa o pangungusap upang mabuo ang kahulugan. Halimbawa ay sakaling hindi ibigay, magpapatuloy ang welga. So, upang mabuo ang isang kahulugan, so sa ating pangungusap, sakaling hindi ibigay, magpapatuloy ng welga. So, upang mabuo ang kahulugan, so, ang kahulugan, di ba, ay sakaling hindi ibigay. So, ang kahulugan kapag hindi na ibigay, ay magkakaroon ng welga, di ba? So, ang sunod naman ay ang panapos, nagsasad ng wakas na pagsasalita. Halimbawa, at sa bukas, na ibigay rin ang kanilang sahod. So, at sa wakas, di ba? Natapos ang problema dahil ito ang
Patapos ay nagsasad ng wakas ng panalita at sa wakas na ibigay ng sahod. Dahil sa nabigay ng sahod, masaya na ang mga tao, di ba? So, wala nang welga-welga. So, ang sunod naman ay ang panulad. Nagpapahayag ito ng paghahambing ng mga gawa. So, from the word, excuse me po, from the word panulad, di ba? Halimbawa, kung ano ang utang, siya din ang kabayaran. Siyempre, kung ano ang inyong utang, ay inyong babayaran. Diba? Merong paghambing ng mga gawa o pangyayari. So, dumaan ko tayo sa panglimang uri ng bahagi ng pananalita. Ito ay ang pang-ukol. Ito ay bahagi ng pananalitang nag-uugnay sa pangalan. Ito ay nag-uugnay excuse me po, sapagkat ako po ay may sakit ngayon. So, ang pang-ukol ay naguugnay sa pangalan, panghalip, pandiwa, at pang-abay na pinag-ukulan ng kilos, gawa, ari, balak, o layon. So, meron tayong dalawang pangkat ng pang-ukol. Ginagamit na pangalang pambalana, ukol sa, laban sa, hinggil sa, ayon sa, tungkol sa, para sa. Mga limbawa, ukol sa Pilipino ang paksanang usapin. Diba? Meron siyang word na ukol. Ang mga piling manggagawa ay binigyan ng bonus. Laban sa manggagawa ang kanilang pinaukala. Ang mga aklat na ito ay para sa mahihirap. So, ginagamit sa ngalan ng tayong tao. Ang gawa, ari, layon, o kilos ay para sa lamang nga sa ngalan ng tao tulad ng ukol kay, laban kay, para kay, at tungkol kay. Diba? Mga limbawa, ang gantimpala ay ukol kay, diba? So, dumako tayo sa pang-anim na bahagi ng pananalita, ang pang-akop, ang mga katagang nag-uugnay sa magkakasunod na salita sa pangungusap upang maging madulas o magaan ang pagbigkas ng mga ito. Ginagamit din ang pang-akop upang pag-ugnayin ang mga panuri at mga salitang binibigyang turing nito. So, meron tayong uri ng pang-angkop, ang pang-angkop nana. Pang-angkop nana. Ito ay nag-uugnay ng dalawang salita na kung saan ang naunang salita ay nagtatapos sa kantinig maliban sa titik N. Sinusulat ito ng kahiwalay sa mga salitang pinag-uugnay. Halimbawa, ang malinis na hangin na ay ating kailangan. Ang malinis na hangin. Ang naunang salita ay malinis na nagtatapos sa titik S na isang katinig. So, meron tayong pang-angkop ng nang. Ito ay isinusulat karugtong ng mga salitang nagtatapos ng patinig a, e, i, u, u. Halimbawa, pinipigil ng malalaking ugat ng mga puno ang baha. Ang pang-angkop na nang ay dinugtong sa salitang malalaki na nagtatapos sa titik I na isang patinig. Ay nagtatapos, yes, malalaki, di ba? So, dumako tayo sa pang-angkop na nang. Na ito ay nag-ugnay rin sa mga salitang magkakasunod na kung saan ang naunang salita ay nagtatapos sa katinig na N. Ngunit hindi ito sinusulat sa ganitong anyo. Ang titik na N sa hulihan ng salita ay kinakaltas na lamang. Kaya ang pang-angkop na nanang at hindi J ang ginagamit. Halimbawa, luntian ng halaman. Lunti ang halaman, maraming banging matatarik sa ating bansa. Pang-angkop na J, ginagamit kung saan ang salitang durugtungan ay nagtatapos sa titik na N. So, ang pangnanang hindi ginagamit. Diba? Luntian. Imbis na luntiang, ito ay naging luntian na lamang sapagkat hindi ginagamit ang J. So, pangunahang J, ginagamit ko sa dugtungan ng J, nagtatapos sa titik na N. So, tumako tayo sa pang-uri. Ito ay isang bahagi ng pananalita na binabago ang isang pangalan. Karaniwan sinasalarawan ito o ginagawa, mas particular ito. Ang pang-uri ay nagbibigay ng turing sa isang pangalan o panghalip. Halimbawa, matamis ang inihaing mangga ni Aling Ising. Ang pang-uri ay nagbibigay ng turing sa isang pangalan. So, parang dinidescribe niya ang isang tao. Halimbawa, matamis ang,
hindi siya isang tao para tinanin. So, dumako tayo sa pang-uri. Ito ay isang bahagi ng pananalita na binabago ang isang pangalan. Karaniwan sinasalarawan ito o ginagawa, mas particular ito. Ang pang-uri ay nagbibigay ng turing sa isang pangalan o panghalip. Halimbawa, matamis ang inihaing mangga ni Aling Ising. Ang pang-uri ay nagbibigay ng turing sa isang pangalan. So, parang dinidescribe niya ang isang tao. Halimbawa, matamis ang, hindi siya isang tao, parang, ano ba sinabi nito? Okay. Nagbibigay turing sa isang pangalan o panghalip. Kaya na lamang na matamis ng inahing ni mangga ni Aling Iseng. Ang sabi dito, ang pang-uri dito ay ang matamis ang inahing ni mangga ni Aling Ising. Napakaganda nga ng bestidang iyan. So, ang word na pang-uri dito ay ang bestida, sapagkat ito ay napakaganda. Parang, binibigyan ito ng magandang kahulugan. Libo-libong taong dumagsapit. Ang sasakyan ay kulay pula. So, sabi niya dito, ang sasakyan daw ay kulay pula. Yun. So, dumako tayo sa pang-walo na ito ay ang pang-abay. Excuse me. Ang pang-abay ay bahagi ng pananalita. Nagbibigay turing sa pandiwa, pang-uri, kapwa pang-abay. So, ang mga pang-abay ay nagsabi ng kung, paano, kailan, saan, at kaano. So, meron tayong uri ng pang-abay, ang pang-abay na pamaraan. So, ito ay tumutukoy sa paraan kung paano ginawa ang isinasaad na aksyon ng pandiwa. Halimbawa, taimtim na pinakinggan ang kanyang awitin hanggang sa huling nota. So, sabi dito, paraan, ang pang-abay na pamaraan ay tumutukoy sa kung paano ginawa ang sinasaad na aksyon. So, dito, sabi taimtim na pinakinggan ang kanyang awitin. So, paano ginawa ang sinasabing awitin? Diba? Taimtim na pinakinggan. So, ang awitin ay pinakinggan ng taimtim hanggang sa huling nota. So, meron din tayong pang-abay na pamanahon. Tumutukoy ito sa panahon kung kailan naganap ang isinasaad na aksyon ng pandiwa. Halimbawa, agad na palambot ng musika ang isang matigas na kalooban. Kailan naganap ang isang aksyon? Sa isang alimbawa, agad na palambot ng musika ang isang matigas na kalooban. Kailan? Kailan naganap? Diba? Nung napalambot niya? So, kailan naganap? Parang nakinig siya ng musika. Diba? Lumambot ang kanyang matigas na kalooban nung siya'y dahil sa musika. Diba? Panahon kung kailan naganap ang isinasanaad na aksyon. Diba? So, dumako tayo sa pang-abay ng panlunan na tumutukoy ito sa puok na pinaganapan ng aksyong isinasaad ng pandiwa. Sumasagot ito sa tanong na saan. Halimbawa, umawit si Nelsa sa isang amateur singing contest sa radyo. So, saan umawit si Nelsa? Diba? Saan? Nagtatanong sa tanong na saan? Saan umawit si Nelsa? Diba? Sa isang amateur singing contest. Yun. Ito ay pang-abay na panlunan. So, dumako tayo sa pang-abay na pang-agam. Ito ay nagsasaad ng pag-aalinlangan at walang katiyakan. Walang katiyakan. So, dumako tayo sa panggaano. Tumutukoy ito sa bilang o dami ng sinasaad ng pandiwa. Sumasagot ito sa tanong na gaano o ilan. Halimbawa, kaunti ang sumali sa paligsahan ng pagtakbo. So, gaano o ilan ang sumali sa paligsahan? Diba? Sabi dito kaunti. So, kaunti. Gaano o ilan ang sumali sa paligsahan ng pagtakbo?
kaunti lamang. Yun. So, yan ang pang-abay na pang-gaano. So, naman siya panang-ayon, tansahan ng pagpapatotoo o pangsang-ayon. Halimbawa, opo, mahusay sumayaw si Gabi. Meron siyang opo bilang isang pagsang-ayon na sinasabing mahusay din na, umaayon din siya sa sinabi ng isang tao na magaling sumayaw si Gabi. So, dumako tayo sa pang-abay na pananggi. Nagsasalito ng pagtutol o pagdiodi, pagsang-ayon. Halimbawa, ayaw siyang tantanan ng palakpak ng mga tao. Pananggi, pagtutol o di pagsang-ayon. So, ayaw siyang tantanan. So, yun ay ang pananggi. Dahil ayaw siyang tantanan. Dumako tayo sa pang-abay na panulad. Ito ginagamit sa pagtutulad ng dalawang bagay. Andito yung word na pagtutulad sa dalawang bagay. Halimbawa, higit na magaling sumayaw si Ana kaysa Kai. So, meron tayo ditong kaysa Kai, Nena. So, pagtutulad ng dalawang bagay. Higit na magaling sumayaw si Ana kaysa Kai, Nena. So, merong pagtutulad ng dalawang bagay. So, dumako tayo sa pagtukoy. Ito ay katagang ginagamit sa pagtukoy sa tao, bagay, lulan, o pangyayari. Ito ay nahati sa dalawang uri, pantukoy na pambalana at pantukoy na pantangi. Kapag sinabi nating pambalana, tumutukoy sa pangalang pambalana. Pambalana ang mga isahan. Halimbawa, ang pinuno ay palaging naglilingkod sa kanyang mga nasakupan. So, ang pinuno. Diba, meron. Sunod naman ay ang mga kung saan ito ay maramihan. Halimbawa, nagtutulungan ang mga mag-aaral sa kanyang mga, nagtutulungan ang mga mag-aaral sa paggawa ng collage. So, mga is maramihan. So, sunod ay ang pangtukoy na pantangi. Tumutukoy sa pangalang pantangi, tiyak na tao si Sina, ni Ninakay o si Isahan. Halimbawa, si Ginang Rowa ay isang mabuting guro. Sina, kung sinabi natin Sina, ay maramihan din. Halimbawa, nangunguna sa paglilinis ng barangay, Sina, Ginoo, at Ginang de la Cruz. Ni Isahan lamang. Napagalitan ni Coach Gab ang manlalaro dahil hindi sila dumating sa oras. So, kung sinabing Nina, maramihan din. So, halimbawa, hindi kinatuwa ng mga guro ang pag-aaway ni Elsa at Luis. So, Elsa at Luis, di ba? Maramihan. Higit sa isa ang tinutukoy. So, dumako tayo sa kay Isahan lamang. Ibinahagi ni Sophie ang kanyang paghimagas kay Sam. So, haramihan na halimbawa nakapagsundo na sina Eli, kina Juan, and Pedro. So, meron pa tayong panghuli, ang pangawig. Nagpapakilala ng ayos ng mga bahagi ng kanya karaniwang ayos o pangungusap. Ang una ng panag-uri sa paksa ay nilagyan ng pagbabago para tandaan ito na nilipat ng posisyon sa bahaging paksa ng pangungusap. Ito ay pagdugtong sa mga pangungusap na hindi karinawang ayos. Halimbawa, ako ay galing sa banyo. Siya daw ay galing sa banyo. Pinagdugtong sa mga pangungusap na di karaniwang ayos. Diba? So, yun lamang ang aking mababahagi sapagkat ako hindi nakakaramdam, merong masamang dinaramdam ngayon. So, hindi na muna ako magbibigay ng activity sa ngayon. Bibigay ko na lamang sa inyo ay ang assignment na inyong gagawin. Na ito ay magbigay kayo ng iba't ibang, sa mga bahaging pananalita, mga bawat bahagi ng pananalita ay magbigay kayo ng mga halimbawa nito at hindi pala halimbawa, magbigay ng mga pangungusap sa bawat bahagi ng panalita kahit magbigay kayo ng dalawa na lamang pangungusap. So, ulitin ko, meron tayong 3, meron 10 bahagi ng panalita. So, ito ay
Yes, Miss De La Cruz. Ang pangalan, yes. Tama. Miss Cruz. Panghalip, tama. Miss Seves. Pandiwa, tama. Miss Chloe. Pangatnig, tama. So, mayroon pa. Miss Grace. Pang-ugol, yes. Magaling. So, ang sunod. Miss Tivera. Pang-angkop. Mahusay. So, meron pa tayong mayroon 4. Ibigay mo na lahat, Miss Lovely. Pang-uli, pang-abay, pantukoy, at ang panghuli ay ang pangawig. Tama. Kayo nga'y nakinig sa aking pagtatalakay sa ating aralin ngayon. Maraming salamat sa inyo at at hindi nyo ako binigyan ng sakit ng ulo at hanggang sa huli ay kayo ay nakinig at nakipag-kooperasyon. So, hanggang dito na lang ito. Tatapusin ko na ito. Naway, marami kayo, meron kayong tutunan sa ating aralin ngayon. So, mag-ingat kayo. Paalam. Maraming salamat.